Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yun pong paglipad ng pamilya ni BP Sara papunta ng Germany ngayong araw. No. Kaya napilitan na rin ako, gusto kong itulog lang to at kumbaga, yung makiramay sana tayo sa mga nababaha, hindi muna ako bibira. Kaya lang, grabe po paninira kung kailan daw merong baha tsaka aalis, no? Kinakailangan po nating ipaliwanag sa mga ungas na 'to. Hindi naman para sa kanila, para sa atin baka madala kayo ng mga 'yan. Okay. Pag-uusapan din po natin, ito po ang kapuna-puna ko rito, no, sa mga pagbaha na 'to. First time po natin talaga ngayon na makita na may ano tayo, no, meron tayong sakuna. First time dito kay BBM kasi 2 taon siya naligtasan ng sakuna eh. Pero usually kay Pangulong Duterte dahil sanay na tayo na sinasakuna. Nakikita po natin before po yung bagyo, pinaparada na po yung mga DSWD na kahon-kahon. Di po ba? Natatandaan niyo yan, yung kahon-kahon na DSWD? Pinaparada na rin po yung mga evacuation center. Neto pong mga media na to. Ngayon po, sad to say po, no? Naka-hook up naman tayo sa lahat ng media. Wala po tayong, yung nakikita niyo kahon-kahon na naroon na sila, meron na kahit wala pa pong evacuation center ha. Basta nabalita na ganyan na kasi nasusukat na po pati yung gaano karami, 'di ba? Gaano karami yung ulan eh. So, dapat expected na po 'to na magkakaroon po ng mga pagbaha. 'Di po ba? Kasi alam na natin 'yan pinapaliwanag na yan nung panahon ni Pangulong Duterte pag orange, pag yellow. So ibig sabihin yung mga local government official handa na po yan, no? Yung mga TV station nung panahon ni Duterte, wala akong pakialam kung kinukumpara ko. Ano magagawa namin? Mahirap pong hindi ikumpara eh. Kahit wala pa pong nag-evacuate, naroon na po, ini-interview yung mga, handa po ba tayo? Meron po kami rito, yung mga kahon-kahon na mga DSWD, yung mga partition po, yun po na may miss natin ngayon. At may papaliwanag rin po tayo dyan sa baha. Siguro na-realize na nila, ako, hindi ko po minamabuti to, no? Pero maganda na rin na experience natin to para hindi pa balik-balik dun sa sinasabi nila tuwing bumabaha sa Mindanao, nakasalanan ni Pulong. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Sana po yung mga binubura natin, yung mga bastos lang, hindi po yung mga nagtatanong at kakaiba lang yung kanilang sinasabi kasi hindi na po tayo uunlad niya pagka bura lang tayo ng bura. Okay? Pag wala pong sense tapos talagang nambabastos lang, yun lang po buburahin natin. Pero yung nagtatanong po kahit alam nating yung tanong niya ay alanganin, hayaan nyo lang po kasi kaya naman nating sagutin. Okay. Balik na po tayo sa mga nagsasabi po na sa mga nagsasabi po na walang audio, nagsabi na po yung marami na meron naman. Kaya paki-check nyo lang po yung sarili ninyo. Okay? Ayan. Para hindi po tayo paulit-ulit. Okay, punta na po tayo, no? Alam po ninyo, ito po, sana
maging tanda po sa atin 'tong mga lalo na po sa mga BBM supporter at tambaluslos. Sa mga tambaluslos po, na tuwing umuulan po sa Mindanao, 'no? Tuwing umuulan sa Mindanao sinasabi ninyo, "Bakit may baha sa Mindanao? Asa na yung budget ni Pulong?" 'No? Ito po, dahil may sense po ang mga tao, alam po nila na nag-uulan, wala po naghanap na asan yung budget ng lahat ng congressman ng Maynila, lahat ng congressman ng Quezon City, lahat ng congressman ng Pasay, lahat ng congressman ng buong NCR. Asan na yung budget? Wala po naghanap. Yan yung matagal ko nang sinasabi na paulit-ulit tayo, no? Kaya po talagang ang kalaban po natin panay-panlilin lang eh. Instead na makitaan natin na tumutulong dun sa mga nabahaan sa Mindanao, tuwing babaha sa Mindanao, wala po. Batikos pa. Kasalanan pa ni Pulong lahat. Ngayon po, may nagsasabi po ba na kasalanan ni Congressman Abante, na kasalanan ni Congressman Gonzales, na kasalanan ni Congressman Martin Romualdez, na kasalanan ni Congressman Barbers, na kasalanan? Wala po naninising congressman ngayon. Kasi nasaksihan nyo na umuulan kaya bumabaha. Di po ba? So sana po sa susunod, no? Yan lang po isagot natin. Kayo bang hayaan nyo lang po sila. Bakit po ba kayo nasasaktan dyan? Hayaan nyo lang sila. Mas masakit po yung naririnig nila eh. Wala tayong laruan mamaya. Laruan po natin yan eh. Wala naman po, hindi naman po tayo binabas. Hayaan nyo lang. Yung ba naman salitang bangag sa atin nga galing yan eh. Hayaan nyo lang po kasi kaya natin sagutin yan eh. Kulang kayo. Kulang po kayo sa wag po masyado mabilis. Hindi po tayo okay? Okay. So, ang hinahanap ko po talaga, namimiss ko yung panahon talaga ni Tatay Digong pag may mga ganitong sakuna. Yung kompleto na agad. Kompleto na agad, meron ng mga DSWD pinapakita isang araw o 2 araw before. Alam natin eh. Ngayon wala po tayong kamalay-malay. Nagtatayo pa nga ng task force Pulburon eh. Para pahuli o kasuhan lahat ng mga nagsishare ng mga yung Pulburon video. Yun pa mga inuna, no? Yung pero ito po, pag hindi po natin namalayan tong ganito, hindi po natin wala po nagbabalita eh. Na etong Karina na to, nagulat na lang tayo lahat. Tignan nyo po ngayon, grabe po yung baha. Ang dami pong inaanod, ang dami po, pero wala po tayong nakikitang iba. Baka ako lang sabihin nyo po kung meron ng mga TV station na nagpapakita ng mga evacuation center. Sabihin nyo rin po kung may namimigay, nakita na kayo na namimigay ng mga ayuda. Alam na nila to eh. Dati po ang sinusukat lang yung signal number 1, 2, 3, 4. No? Ngayon, nung panahon po ni Duterte, na-realize natin, pwede palang sukatin yung kung gaano karami yung ulan. Kaya meron, bukod po sa signal number na ang sinusukat ay yung hangin. Kasi bagyo po to eh. Dati talagang inaabangan natin saan dadaan yung bagyo. Di ba? Alam natin kaya handang-handa na yung mga dadaanan ng bagyo. Pero ngayon, putya nabulaga tayo lahat. Pinag-uusapan lang natin kagabi yung pulis na tinanggal kay BP Sara. Pinag-uusapan natin yung Pogo ba ay yung internet gaming IGL iisa o hindi. Yung pala may ganitong bagyo na Karina na hindi natin alam na may bagyong Karina.
Tsaka na lang natin na-realize nung malakas na yung ulan. Tapos wala talaga, as in, dati, 2 days, 3 days, pinapakita na yung mga bodega ng DSWD na merong kahon-kahon na. Meron po ba kayo nakita ngayon na kahon-kahon na DSWD? Wala. Yung mga best practices na nasimulan, best practice ni Pangulong Duterte yan eh. Yung nasimulan kay Pangulong Duterte na pati yung may kulay-kulay. Pag red, gaano karami ang ang ulan. Pag yellow, ganito karami yung ulan. Pag orange, ganito karami. Alam nila yan. Alam po dapat yan ng mga hanggang sa local government unit. Dapat alam po yan. Kaya po may mga evacuation center na dapat, naroon na dapat, may mga hindi na po i-deliver pa lang. Talagang naroon na. Meron na mga tulugan, may mga yun po talaga yung hindi ko na nakikita. Hindi ko na nakikita yan. Ngayon po kayo magbuhos ng ayuda. Ngayon po, dyan po kailangan ng ayuda. No? Ngayon po yan. Nakahanda yung mga ayuda na ibibigay nyo. Yung ayuda na pansamantala dahil binagyo. Wala pong hanap buhay ngayon. Hindi sila makakapasok. Hindi makakapunta ng palengke. Kung nasa taas man sila ng bahay, nakikita natin, inaabutan ng ayuda noong araw. Eh. Kaya yan, hindi nyo po pwedeng itokis yan eh. Nasasabihin nyo, ayan na naman kayo, maninira na naman kayo. Asan? Asan yung video na mayroong mga evacuation center? Asan yung video na may mga kahon-kahon na DSWD? Hindi kami mahilig maghanap ng Pangulo, pero asa ng Pangulo? Ay, nakita naman natin. Nagko-conduct. Pero yung ano po eh, yung kahandaan po, pinapakita po sa TV yan. Kasi noon, kampante yung mga Pilipino, di ba? Kahit bahayan mo, nakita namin, pupunta ngayon, buti wala sa mga lugar na hindi binagyo yung mga malapit sa mga dalampasigan. Sa NCR, matitibay ang mga building dito. Bulacan, sanay na yung mga yan. Pampanga, sanay na yan sa mga bahaan. Wala naghahanap dito ng asan yung budget ni Pulong. Meron po ba dyan sa mga binaha? Meron po ba kayo nakita na kahon-kahon na bigay ng DSWD? Yan yung namimiss natin kay Tatay Digong. Hinahanap pa yun pag makikipag-unahan pa si Leni Robredo dun sa lugar. No? Pupunta doon tapos magmumonstra-monstra lang. O kumusta po, General? May mga tumawag sa akin na natatrap. Okay na po yan. Pupuntahan po natin yan. Umiepal pa si si Vice President Leni Robredo noon. Okay, pag-usapan na muna natin yung Pogo bago tayo pumunta. Yun lang nami-miss natin dito sa mga baha. Pero anyway, sanay naman tayo dyan. Umapaw na po yung dam sa Bulacan. Hindi, nagpapakawala talaga yan. Hindi po pwedeng umapaw ang dam. Wasak po yun pag hindi po sila nagpakawala. Pag mga malalakas po ang ulan na ganyan, yan po ang isa sa mga nagpapabaha dyan sa Bulacan. Dahil kinakailangan nyo magpakawala ng tubig. Pag hindi po nagpakawala ng tubig, wasak ang dam. Hindi po pwede yun na papaapawin mo. Nagbubukas ka na niyan. Kaya yan, nakakadagdag po yan sa baha. Diyan sa Bulacan. Pampanga. Dami pong natrap. Pati si Saldi,
Si Amigo Saldi na-trap na sa BGC. Narito ka lang pala, Saldi. Okay. Bakit ko daw hindi sinama mag-people power? Kaano? Okay, punta na po tayo rito. Yung sa Pogo po, ka-announce lang po kahapon no na yung Pogo ay ay ibaban na, 'di ba? Nalinaw na rin po natin kasama po yung mga nagpalit. Kaya naman pala nagpalit. Yan no, tumitingin talaga ako eh. Wala po talaga ako nakikitang mga evacuation center. Ayan, kanya-kanya pa po. Wala pa rin po yung mga yung mga rubber boat na may rescue. Wala pa rin ako nakikita eh. Ito, up to date po tong mga narito na video eh. Ayan no, nasa EDSA tong mga tao na to. Pero ayan, nakalusong si Mayor Hani Lacuna ng Maynila. Ayun naman, in fairness naman kay Pangulong Marcos, meron naman siyang meeting ng NDDRMM. Pero ang gusto po natin makita yung pamimigay nyo ng tulong. No? Hindi po namin babatikusin yan. Hindi po namin babatikusin yan pagka namigay kayo ng tulong. Punta na po tayo rito sa Pogo. Yan nga, no, ka-announce lang. At kasama po yung IGL. Huwag nyo na pong problemahin yun. Ang pinangako po, kasama po yung IGL. Hindi po nagpalit lang. Okay? So yung sinasabi nyo nag-rebranding lang, hindi po totoo yan. Nilinaw na po yan ng Pogo, nilinaw na po yan ng Labor Department na yung Pogo ay yung IGL ay panibagong tawag sa Pogo. Therefore, pag sinabing ban yung Pogo, ban din po yung IGL. 'Di ba? Okay na, nagkaliwanagan na. Kaninang umaga, ito po ang bumungad ay kagabi. Kagabi pa rin po 'to. Ito po ang bumungad. Sabi po ng PAGCOR mismo. Ayan no. The Philippine Amusement and Gaming Corporations has requested that 12 Philippine offshore gaming operators, POGO companies, be spared from the nationwide ban. Hindi, no? Napakalakas naman itong 12 na to kay PAGCOR chip, no? PAGCOR chip. Ayan. Siya pa po ang nag-appeal, umapila. Bakit kaya inaapila, no? Okay, yung business po kasi dito mostly na nagde-depend din po sa mga POGO workers kasi yun lang din first customer namin. Ayan po. So, eto po, matindi po tong epekto nitong POGO na to, no? Kasi hindi lang po yung tandaan po natin, may legal pong POGO. Damay po yun. Kasi ganito no? Congratulations pala kay Risa Ontiveros at kay Sherwin Gatchalian. Ngayon sana, naisipan nyo naman ngayon, paano yung mawawala ng trabaho na 40,000? Di ba? 40,000 yan. Sa ano lang po yan Sa legal. Sa legal na POGO. Okay. Ibig sabihin po, ang problema lang talaga natin sana noon, yung mga nire-report nila, yung illegal operation ng mga POGO. Pero dahil sa napakahusay na pagpo-promote, napakahusay ng pagpapasama ni Risa Ontiveros at ni Sherwin Gatchalian, nadamay na ngayon pati yung mga legal. Kasi parang hindi nila na-differentiate eh. Nagbigay sila ng dalawang halimbawa sa Banban at saka sa sa Meporak. Tapos ipinagpalagay na ng lahat na lahat ng POGO ganyan. Panay mga anong tawag diyan? Illegal ang gawain. Wala tayong magagawa doon. Spectator lang tayo. 'Di ba? Spectator lang tayo. So sa makatwid,
Ngayon po, yan yung problema nila, no? Paano mabibigyan ng trabaho yung 40,000? At saka yung economic ano po niyan, yun nga, sabi ni Abi Binay, papaano, ngayon po, ang balita po ngayon araw na to, bagsak po ang lahat po ng property. Ayan, no? Investors dump property tax on new Marcos policy. So lahat po ng mga investors ay yung mga stock market po na may kinalaman po sa property. Katulad po ng pinakamalaki po yung Ayala Land, yung SM Prime, bagsak po sila sa stock market kasi alam na nila na pag binan na yung Pogo, marami po nangungupahan. Yung mga REIT na yan, marami po nangungupahan ng mga opisina ng Pogo. So bagsak yung stock nung ano. Yan yung mga epekto eh. Palakpakan, 'di ba? Standing ovation. Yes. No? Sira ulo ako. Yun ang mga dapat yung tinatanggal. Yung sinasabi lang sira ulo ko. Walang ano eh. Walang ibang comment eh. Sira ulo lang ako. Yun ang dapat yung tanggalin. Pero yung mga nagtatanong lang, bukod pa po dyan, eto talaga yun eh. No? Bukod pa, kasi una, napatunayan ba natin na stupid lang? O, kita nyo, dinalawahan mo na ako. Kaya karapat dapat ka nang tanggalin, Olivia. Ayun. Thank you very much, Miss Sunny. Sa makatuwid, hindi po ako against na iba ng Pogo. Gusto nyo yan eh. Diskarte nyo yan eh. Kasi, si Tatay Digong kasi, nasubaybayan ko yung Pogo na yan eh. Ang laki ng pinapasok na pera niyan. Bakit? Legal pa yung Pogo nun eh. Di ba? Yung 300 plus na Pogo na pinoproblema natin ngayon na illegal. O ano ba gagawin sa tingin nyo ng illegal na Pogo? Wala pong gagawin yan kundi illegal na gawain. Illegal nga sila eh. Kung legal siya ng panahon ni Pangulong Duterte, talagang law enforcement lang po yan. Kasi bakit sila magbabayad ng tax? Bakit sila, tapos hindi sila susunod sa mga, alam niyo yung ibig sabihin? Meron talaga, kaya lang hindi siguro, magkaiba siguro yung sa simula't simula pa, illegal ka na nag-ooperate. Ano pa makapipigil sa'yo para gawin mo yung mga illegal? Ang problema po natin ngayon, umaamin po yung PAOK-CC, buhat po nung dumating to si Pangulong Marcos, o last year, 2024 2023, nagkaroon na tayo ng 300 plus na illegal Pogo operation. Yun po yun. Yun po yung ginawa nilang example eh. O malamang itong mga legal, sumusunod yan. Kasi nagbabayad ka nga ng buwis eh. Yung pa ba hindi, alam niyo yung rationale nun? Kung ako nagpakalegal, nagbayad ako ng mga processing fee, nagbayad ako nagbabayad ako ng tax. Bakit ko iaalaw? So kumikita ko, kahit legal yung ginagawa ko, kumikita rin ako. Ginagawa ko nga legal eh, nagbabayad ako ng buwis. Yun nga pinakamatindi ron eh. Bakit pa ako magpapasok ng mga illegal na gawain? Di ba? Yun yung isipin ng mga Pogo. Ang binigay na halimbawa, yung mga illegal. Tapos sinam up na lahat yan, ganun. Alam niyo po ang nawawala. Basahin lang po natin ha. Magbasa po tayo ng mga tungkol dito. Ito po, katulad nito. Yung immediate, hindi lang po yung 40,000 na mawawalan ng trabaho na Pilipino. Okay, pati po ito. Bigyan po natin ng halimbawa to. Wala rito. Yung mga umaasa po sa Pogo, halimbawa po, saan ba sa tingin nyo yung Pilipino, 40,000? Ibig sabihin, Pilipino yun ha. Marami pong Chinese, di ba?
So yung mga Chinese na yan, kaya naapektuhan yung property, nangungupahan yan eh. Di ba? Umuupa yan ng mga condominium, umuupa sila. Okay. So yun, lugi yun. Pagka hanggang December na lang sila, malulugi na yun, mababakante ng matagal yun. Wala namang papasok na uupa na uli ng ganong karami. O ikalawa, kakain niya mga yan eh. Kumakain niya mga yan. Bibili yan sa mga supermarket, bibili sa mga tindahan. Ang dami pong negosyo na kung maraming tao diyan, maraming negosyo yung kikita diyan, mawawalan din po ng pagkakabuhayan 'yon. So marami po eh. Hindi ko po sinasabi na mali yung diskarte na yun. Ang sinasabi ko lang, hindi naman mawawala yung problema natin sa Pogo eh. Dahil ngayon, ang problema naman natin, yung 300 plus na operating, illegal operating na Pogo. Ibig nyo sabihin, pag binan, kasama sila. O ban na kayo ha, bawal na kayo mag-illegal. Utot nyo, sabihin ng mga illegal operator, matagal na kaming illegal. Di ba? Matagal na kaming illegal. Ibaban nyo ba kami, matagal na illegal? Eh, yun yung masarap pakinggan yun. Ban na lahat ng Pogo. Yehey, palakpakan. Ibig bang sabihin, titigil yung mga illegal na trabaho na Pogo ngayon? Titigil din sila? Yun yung sinasabi natin. Yung wetting nga eh. Para mo matigil, pinahawakan sa, di ba ganyan nangyari sa wetting? Pinahawakan sa PCSO, tapos ginawang STL, tapos yung operation po ng STL, yung mga wetting din, yung dating mga nag-wetting, sila din yung pinag-operate. Nilegalize lang yung wetting. Eto, putya, wetting lang yun. Kumbaga, wetting. Tapos, yan, tama yan. So, meron silang front, makikita mo, nagbobolahan talaga eh, di ba? Meron talagang bolahan doon. Ako, nadadaanan ko yun sa STL, pauwi. Meron talaga doon, open na open sa public. Yung mga kobrador, tapos bobolahin na nila. Talagang open yan, hindi po nandudugas yan. Kasi, bit mo dudugasin. Sa dami ng tumataya dyan, panalo pa rin yung operator. So, ibig sabihin, bukod doon, meron pa uling mga wetting, yung hindi nila binubuwisan. Anyways, balikan lang po natin tong Pogo. Ano po mangyayari doon sa 300? Dati nang illegal. Hindi nga mahuli-huli. Yun po yung problema natin doon actually. Mayroon tayong 300 plus operating illegal Pogo. Di illegal pa rin yun. Baka yung iba rito na yung sinasabi ni Martin. 'Di ba ano sabi ni Martin? Nalilito po ba kayo? Sige. Para hindi po kayo malito. Ngayon po, mayroon pong illegal Pogo at mayroon pong legal na Pogo. Panahon ni Duterte, legal sila lahat. Ibig sabihin, kumikita tayo kasi lahat sila nagbabayad ng buwis. Okay. Lahat sila pwedeng inspeksyonin kasi legal eh. Panahon ni BBM, lumawak yung problema natin. Bakit? Nakaisip tong mga Pogo, bakit pa tayo magliligal? Kayang-kaya naman natin lusutan to. Hindi naman nakakatakot to katulad ni Duterte. Nag-illegal na po yung marami. 300 plus yun. 49 na lang yung legal. Nakuha nyo? So yung pwede mong inspeksyonin dahil legal at nagbabayad ng buwis, etong 49. Etong 300, illegal na yung operation nila ngayon pa lang. Hindi natin sila nahuhuli. Nakuha nyo? Sino yung ibaban? Etong mga legal. Kasi dati ng ban to. Dati na silang hindi pinapayagan na mag-operate. Pero nakakapag-operate pa rin. Yun po ang problemang hindi sinasabi. Kasi mahilig to sila Rizon Tiberos,
Yung mga politiko mahilig sa magandang pakinggan. Ban na pogo. Ay, salamat, lutas ng problema. Paano mo malulutas kung yung dating 300 plus, matagal na siyang illegal? Matagal ng ban yan. Ban na sila mag-operate kasi hindi sila legal eh. Oh, hindi nga natin napipigilan yun eh. Nakuha nyo na. Yun. Ganun pa rin yung problema natin. Sila pa rin. Baka madagdag pa yung iba rito. Yung iba, uuwi na nga kami. Ayaw nyo sa amin dito. Uwi na kami. Di ganun din yun. Okay, congratulations sa atin. 1.4 likers. Okay, punta na po tayo. So, tapos ngayon, humihirit ngayon si Pogo Chair na sana may 12 na wag ipatigil. Hindi na Pogo ban yun pag may exemption. Di ba? Titignan natin ngayon kung mahihilot si BBM ni Pagcor Chair. Ang tanong ko, teka lang Pagcor Chair, bakit mo inihihirit yung 12 na yan? Bakit ikaw ang humihirit? Ikaw yung magpapatupad ng ban ng Pogo eh. Bakit inihihirit mo yung 12 na wag isama sa ban? Okay. Hindi, expected niya pag ganyan kataas yung viewership natin, marami dyan troll. Okay, punta na po tayo rito sa nasa na si BP Sara. Alam po ninyo, dalawang magkasunod na balita. 75 police escort, police security group. Na, tapos meron pa ako na yung 41 na BP security group. Pinabalik na rin. So ang biglaan 'di ba? Ngayon lang lahat nagaganap 'yan. Mag-a-assign kay BP Sara ng mga security, no? Malamang bagong mukha lahat 'yan. Bagong mukha lahat. Okay. Yung mga nagsasabi po bakit aalis ngayon? Tapos kukumpara nyo naman kay Lenny. Si Lenny Robredo po, kahit wala nang ginawa yung kundi umatake kay Tatay Digong, hindi po yung tinatanggalan ng security. Tuloy-tuloy po yung security. No? Dito, siyempre mag-iisip po siya. Mag-iisip yun kahit po sinasabi na hindi naman kinakailangan na maraming security. Sino may sabi sa inyo na hindi kinakailangan ng maraming security? 'Di ba? Tandaan po natin si BP Sara po, siya po yung designated survivor. 'Di ba? Siguro nasaktan masyado diyan sa designated survivor. Nakatangay pa ng dalawang senador, si Bato at si Bongo. Alam nyo, ano't ano man ang sabihin nyo kay Senator Bato, yung mga magsasabi pa na si Senator Bato hindi ko iboboto, putya, yan lang ang mga naging tapat kay BP Sara ngayon. Di ba? Nakisama sila. Ano yan show ng ano yan yung Luminya. Sino yung mga tapat sa akin? Alam nyo, kung hindi tama yung ginawa, ako sang-ayon ako diyan sa ginawa ni BP Sara. Regroup, ano ka lang muna, masyadong hindi niya na alam Titiyakin muna nila. Tsaka former president, sa tingin nyo ba wala nang mga connection sa si Tatay Digong? Sa mga intelligence? Para saan pa na
Isa po si Tatay Digong sa pinakamagaling nating presidente. No? Huwag niyo sabihin walang nakakapag-provide diyan ng mga intelligence para sa seguridad ng pamilya nila. Bakit po dapat lang iboto si Bato? Bakit kung sino pa pinakatapat sa Duterte, yun pa tatablahin nyo? Yan po. Yan pong ginawa ni Senator Bato. At saka to ni Senator Bongo. Yan po ang pinaka best na pagpapakita ng loyalty. Okay. Mahirap po ipaliwanag kung ano nagaganap, no? Mahirap pong ipaliwanag 'yan. Hindi rin natin alam, pero ang pinakamaganda ngayon, kaya ako nag-live rin para magtiwala lang po tayo sa mga Duterte. Alam po nila yung ginagawa nila. Yung pag-alis po ni BP Sara, hindi po kahulugan niyan na kung kailan bumabagyo tsaka umalis. Isipin niyo po, tinanggalan ng mga security, tinanggalan ng BP ng Vice President Security Group, tapos tinanggalan siya ng 75 na police security. Alam po nila yung ginagawa ng mga Duterte, no? Magpapaliwanag din po 'yan, magkakaroon rin po 'yan ng maliliwanagan din po tayo ng mga pangyayari niyan. Ang best po ngayon, suportahan lang po natin, no? Suportahan lang po natin yung ng yung mga hakbang ngayon ng mga Duterte. Kailangan po nila na suporta natin. Sasagot po tayo dito sa mga bumibira na kung kailan naman. Bakit? Yan bang mga sinasabi ninyo kayang isiguridad si BP Sara? Tandaan nyo, yung succession. President, Vice President. Meron pang isa, oh. Kung ako kay Chis, tutula-tula ka dyan. Eh. Dagdagan mo rin security. Di ba? Mahirap na. Uso eh. Nakita ko yung kay Trump eh. Ganun lang pala, no? Pag pinagkaisahan ka. Tignan niyo yun. Yun yung Secret Service. Yun yung hindi si Trump yung nagsisecure sa kanyang sarili. Nakita nyo? Maiisip mo rin yun eh. Kung magsisecure sa akin, mga hindi ko natauhan. Tauhan ng yung PSG. Pero siyempre, may tiwala tayo sa PSG. Ano po yan eh. Talagang fair naman yung PSG niyan. Okay, so yun lang. Ingat po tayo sa mga binabaha po ngayon. Kung wala rin po kayong gagawin sa labas ng inyong mga pamamahay, sa lahat po, no? Marami pong nagdeklara na walang pasok. Pati po yung DOLE, nagdeklara po na walang pasok. Yung mga karamihan po ng government offices, maliban po dun sa mga involved sa rescue operation, wala na rin pong pasok. Mga estudyante po, walang pasok. Bahay lang po tayo. No? Mas makakatulong po tayo kasi pagka lumabas pa tayo, isa pa tayo sa i-rescue. Kawawa naman na hindi natin alam eh. Kung biglang lumaki, kasi tandaan natin, lalo na po dyan sa mga parte po ng Bulacan, Pampanga, nagpapakawala po ng dam. No? Kung sa tingin nyo, lumabas kayo, kasi tumila yung ulan. Putya, punong-puno na pala yung dam, bigla nagpakawala. Saan tayo dadamputin? Nakikita namin yan eh. Sanay kami dyan eh. Yung pagpapakawala ng dam, meron kami pinaliliguan nun dyan sa Menor Sagaray, yung matiktik. Alam na namin paghapon magpapakawala yun. Talagang masarap po kasi biglang lalakas yung tubig eh. Doon lang naman kami sa mababaw, tsaka nakakapit kami. Pag medyo nakainom na kami, ang sarap lang kumapit. Oh. Tapos nakikipag-ano kayo sa alon.
Hindi pala alon, agos. Ayan lang po ang ating topic. So ingat po tayo lahat at samahan po natin ang panalangin. Way sit escalate